Nakasakay sa wheelchair si Miguel sa isa sa mga mesa. Bali ang kanyang likod. Ang hatol ng doktor ay nakapanlulumo, paralisado mula baywang pababa. Nang mga sandaling iyon, isang batang babae na hindi hihigit sa 6 na taong gulang, nakasuot ng simpleng ngunit malinis na bestida, ang lumapit sa kanyang mesa. Hindi siya mukhang pulubi. Tumingin ito ng diretso sa kanya at itinuro ang kanyang plato. Ibigay mo sa akin ang tirang pagkain na iyan at tuturuan kitang maglakad. Natigilan si Miguel sa gulat. Ito ang unang beses na nakarinig siya ng ganitong bagay. Sa loob ng 6 na buwan, inalok na sa kanya ang lahat, mula sa mga albularyo hanggang sa mga pinakamakabagong pamamaraang medikal. Ngunit ang ipagpalit ang tirang pagkain para sa pagkakataong makalakad ay ang pinakakakatuwang biro na narinig niya sa buong buhay niya. 6 na buwan na ang nakalipas, si Miguel, ang nagmamay-ari ng isang tech conglomerate, ay nasa tuktok ng kanyang karera. Pumirma siya ng mga kasunduang nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at ang kanyang pangalan ay laging nasa pabalat ng mga magasin. Naniniwala siyang kayang lutasin ng pera at koneksyon ang anumang problema. Ngunit nagbago ang lahat sa isang iglap. Isang aksidente sa eroplano na milagro niyang naligtasan ang nag-iwan ng markang hindi na mabubura. Gumastos siya ng bilyon-bilyon sa mga pinakamahuhusay na klinika sa mundo, nag-imbita ng mga pinakatanyag na neurosurgeon at espesyalista sa rehabilitasyon. Ngunit walang nangyari. Tumawa si Miguel, isang tawang tuyo at walang kagalakan. Kinapa niya ang kanyang Amerikana, kumuha ng isang bungkus ng pera mula sa panloob na bulsa, nagbilang ng ilang piraso ng walang ingat at inilagay sa mesa. Kunin mo ito at umalis ka na, hindi ako gutom. Ngunit hindi gumalaw ang bata, tiningnan niya ang pera na parang isang bagay na banyaga at walang kinalaman sa kanya. Hindi ako humihingi ng pera, ulit niya sa mahinang ngunit malinaw na boses. Hinihingi ko ang tirang pagkain. Kapalit nito, tuturuan kitang maglakad. Ang kanyang mga salita ay napakaseryoso, kaya't napatigil sa pagtawa si Miguel. Nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, tiningnan niya ang bata hindi bilang isang bubagay na kaawaan o katuwaan, kundi bilang isang tao. Ang kanyang mga mata ay kulay ng kalangitan sa taglagas, malalim at puno ng isang bagay na hindi maintindihan ni Miguel. Hindi ito kawalang malay, kundi ganap na paniniwala sa kanyang sinasabi. Sa kabilang mesa ay nakaupo ang 2 lalaki na nanonood sa eksena. Sila ay si Leo, ang personal na katulong ni Miguel, at si Rico, ang kanyang personal na bodyguard. Paalisin ko na po, boss, bulong ni Leo habang papalapit. Nanggugulo po siya sa inyo. Huwag, biglang sagot ni Miguel nang may talim. Manatili ka dyan. Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang maliit na batang ito na kararating lang sa kanyang buhay ay nakuha ang kanyang atensyon sa paraang hindi nagawa ng sinuman sa loob ng 6 na buwan. Namayani ang katahimikan, tanging ang kaluskos ng mga dahon at ang malayong ingay ng syudad ang maririnig. Nagkatinginan si Miguel at ang batang nagpakilalang si Tala. At sa katahimikang iyon, isang mahalagang bagay ang nangyayari. Ang mga segundo ay parang minuto. Sinuri ni Miguel ang kanyang mukha, sinusubukang humanap ng anumang senyales ng kasinungalingan, ngunit wala siyang nakita kundi kapayapaan at seryosong walang emosyon. Naalala niya ang lahat ng nakatutuwang alok na natanggap niya. Ngunit ito ang pinakakakaiba. Gayunpaman, mayroong isang bagay sa mga mata nito na kumukumbinsi sa kanya na hindi ito basta pantasya ng isang bata. Lumipas ang 2 minuto, sapat na iyon para kay Miguel na gawin ang pinakakatuwang desisyon sa kanyang buhay. Huminga siya ng malalim na parang tatalon mula sa mataas na lugar at saka ito ibinuga ng malakas. Sige, sabi niya, sayo na yan. Ngayon, ipakita mo kung ano ang kaya mong gawin. Walang bakas ng tagumpay o kagalakan sa mukha ni Tala. Tumangulang siya. Ikinumpas ni Miguel ang kanyang kamay patungo sa plato at maingat na lumapit si Tala sa mesa, kinuha ang plato at inilagay ang mga tirang pagkain sa isang supot na inihanda niya.
Samantala, sinulyapan ni Miguel si Leo na nakatingin sa kanya ng may pagkalito. Leo, sabi ni Miguel, kakaiba ang kanyang boses, kalmado, ikansela mo lahat ng meeting bukas at maghanda kang baguhin ang buong schedule natin. Pero, boss, sinubukan ni Leo na tumutol. Gawin mo ang sinabi ko, ulit ni Miguel ng mahinahon. Sa tingin ko, sisimulan ko na ang aking unang aralin sa isang bagong buhay. Nakatayong tulala si Leo, bahagyang nakabukas ang bibig sa pagkabigla. Sa loob ng 10 taon, lagi siyang nasa tabi ni Miguel, nasaksihan ito sa lahat ng sitwasyon. Mula sa mga negosasyon kung saan nakasalalay ang kapalaran ng tech conglomerate, mga magagarbong party kung saan siya ang hari, hanggang sa sandali ng ganap na kawalan ng pag-asa matapos ang aksidente. Ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito. Si Miguel, na isinara ang sarili sa buong mundo, ay biglang pumayag sa pinakakakatwang panloloko na maiisip. At hindi lang pumayag, kinansela pa niya ang lahat ng kanyang mga gawain. Alam ni Leo na hindi ito biro. Mayroong parang bakal sa boses ni Miguel na matagal na niyang hindi naririnig. Lagi itong nagsasalita sa ganoong tono kapag gumagawa ng pinal na desisyon na hindi na mababago. Samantala, tapos na si Tala. Maingat niyang itinali ang supot na may lamang pagkain at hinawakan ito. Tara na, sabi niya. Saan? Tanong ni Miguel. Muling naging matalas ang kanyang boses. Sa lugar kung saan hindi tayo magagambala, sagot nito. Kailangan nating pumunta sa bahay mo. Hindi ako pupunta sa mansyon sa Forbes Park, Makati na iyon. Aakma sanang magsalita si Leo, ngunit itinaas ni Miguel ang kanyang kamay. Pinutol siya. Rico, tawag niya. Tulungan mo ako at maghintay sa entrada. Leo, dito ka lang. Pero, sinubukan muling tumutol ni Leo. Sinabi kong dito ka lang. Ayokong makialam ka. Ito ay usapin ko. Tiningnan siya ni Miguel nang may determinasyong napakatindi kaya't napaatras si Leo. Si Rico, isang matangkad at tahimik na lalaki na may mukhang kasintigas ng batong inukit, ay lumapit sa upuan. Hindi siya nagtanong, tinulungan lang si Miguel na bumaba mula sa wheelchair at pumasok sa kotse. Pagkatapos ay tiniklop niya ang upuan at inilagay sa compartment. Umupo si Tala sa likuran, yakap-yakap ang supot ng tirang pagkain sa kanyang kandungan. Umalis sila. Sa biyahe, tahimik na nakaupo si Miguel, hindi inaalis ang tingin sa salamin kung saan nakikita niya si Tala. Hindi niya maintindihan kung ano ang nag-udyok sa kanya na gawin ang lahat ng ito. Hindi ito makatwiran. Ngunit, kasabay nito, ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na nakaramdam siya ng kaunting pag-asa, kaunting kuryosidad. Makalipas ang kalahating oras, ay dumating sila sa mansyon sa Forbes Park, Makati. Tinulungan siya ni Rico na bumaba mula sa kotse at muling binuksan ang nakatiklop na upuan. Pumasok si Miguel sa bakuran gamit ang kanyang upuan at sumunod si Tala. Naglakad siya ng mahinahon nang hindi nagpapakita ng anumang paghanga sa karangyaan ng bahay. Isang bahay na may klasikong estilo na may malalaking haligi at bintana. Ang hardin ay perpektong inalagaan. Lahat ay nagpapakita ng yaman at kapangyarihan. Ngunit naglakad lang si Tala na parang ordinaryong bahay lang iyon. Sinabi mo walang manggugulo sa atin, sabi ni Tala. Kailangan ko ng lugar para magtrabaho. Nasa bahay ko tayo, sagot ni Miguel. Mag-isa lang akong nakatira, mga katulong lang ang kasama. Huminto si Tala sa pangunahing pinto, tiningnan si Miguel at pagkatapos ay ang supot sa kanyang kamay. Ibigay mo muna ang ipinangako mo, sabi niya. Tumango si Miguel patungo sa pinto nang hindi nagsasalita. Dalhin mo sa kusina, sabi niya. Sila na ang bahala diyan. Hindi, sagot ni Tala. Kailangan mo itong ibigay mismo. Kumunot ang noo ni Miguel. Naramdaman niyang muli ang karaniwang pagkainis. Anong kalokohan ito? Tanong niya. Ibinigay ko na sayo. Kunin mo na lang. Sinabi kong kailangan mong ibigay ito ng direkta sa akin. Ulit ni Tala. Iyon ay bahagi ng kasunduan. Ikaw ang nagbibigay. Ako ang tumatanggap. Iyon ang batas. Sandaling natahimik si Miguel,
pinag-aralan ang kanyang mukha. Sa huli, tumango siya. Sige. Yumuko siya para kunin ang supot ng pagkain na inilagay ni Tala sa tabi ng upuan at iniabot ito sa kanya. Tinanggap ito ng bata gamit ang dalawang kamay na parang isang mahalagang bagay. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto sa likod na patungo sa kusina. Rico, sabi ni Miguel, bantayan mo siya. Siguraduhin mong hindi siya makikipag-usap sa kahit sino at hindi magagalaw ang supot ng pagkain. Gusto kong siya mismo ang humawak niyan. Tahimik na sinundan ni Rico ang bata. Naiwan si Miguel na mag-isa sa gitna ng kanyang bakuran. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, hindi niya naramdaman na wala siyang magawa kundi kakaiba. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang araling ito. Naghintay siya. Pagkatapos ng 20 minuto, bumalik si Tala. Wala nang dala sa kamay. Ano ngayon? Tanong ni Miguel. Ngayon, bigyan mo ako ng kuwaderno at lapis, sagot nito. Bakit? Dahil iyon ang susunod na hakbang. Iyon ang batas. Umiling si Miguel. Wala siyang maintindihan, ngunit nagpasya siyang sundan ang kanyang laro. Pumasok siya sa bahay, pumunta sa kanyang opisina at nakahanap ng isang kuwaderno at panulat doon. Umupo si Tala sa sahig, inunat ang likod, at inilagay ang kuwaderno sa kanyang kandungan. Nagsimula siyang gumuhit ng isang bagay. Pinanood siya ni Miguel. Puno ang opisina ng pinakabagong teknolohiya, mga computer, holographic projector, interactive screens. Ngunit si Tala ay gumagamit lamang ng lapis at papel na para bang iyon ang tanging tamang paraan. Gumuhit siya ng mga kakaibang simbolo, diagram at linya. 15 minuto ang lumipas, tumayo siya at iniabot ang kuwaderno sa kanya. Mayroong isang bagay sa papel na hindi maintindihan ni Miguel. Hindi ito salita, hindi formula, kundi mga kakaibang tanda na nagsasama-sama para bumuo ng isang pattern. Sa gitna, sa pinakasentro, ay may nakaguhit na hugis na parang isang network o sapot. Ano ito? Tanong ni Miguel. Iyan ang plano, sagot ni Tala. Ganyan ako magtatrabaho at ito ang iyong unang aralin. Aralin, uupo ka rito. Itinuro niya ang isang silya. At titingnan mo ito. Huwag kang gagalaw, huwag kang gagawa ng anuman. Tumingin ka lang sa larawang ito. Huwag mong alisin ang iyong tingin. Huwag kang magsasalita. Tumingin ka lang. Babalik ako pagkatapos ng 1 oras. Tumalikod si Tala at lumabas ng opisina. Natulala si Miguel. Ano ito? Isang psychological trick? Hypnosis? Handa siyang maniwala sa anumang panlilinlang. Ngunit ito ay masyadong kakatwa. Tiningnan niya ang guhit. Isang koleksyon lamang ng mga linya at simbolo. Wala siyang nakikitang anumang kahulugan. Gusto niyang itapon ang kuwaderno, ngunit may pumipigil sa kanya. Isang bagay sa mga mata ng bata, ang kanyang paniniwala. Naramdaman niya na kung hindi niya susundin ang sinabi nito, hindi niya malalaman kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kanyang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa kanyang pagiging siniko. Umupo na lang siya at tinitigan ang guhit na para bang nakasalalay dito ang kanyang buhay. 1 oras. Sa loob ng 1 oras na iyon, naranasan ni Miguel ang iba't ibang emosyon. Sa simula, nagalit siya. Galit sa kanyang sarili, sa bata, sa buong sitwasyon. Siya si Miguel, at ngayon ay napipilitan siyang umupo at tumitig sa isang walang kahulugang guhit na para bang isa lamang siyang manika. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng hiya. Iniisip kung ano ang mangyayari kung may makakaalam. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang wala na siyang maaaring mawala. Nasa pinakamababa na siya. Walang silbi ang kanyang katawan. Ang kanyang buhay ay parang walang laman. Marahil ang mismong kabaliwan na ito ang makapagliligtas sa kanya. Hindi nagbago ang guhit, ngunit hindi namamalayan. Nagsimulang may makita si Miguel dito. Nagsimula niyang mapansin ang mga paulit-ulit na pattern. Mga linyang gumagalaw mula sa gitna patungo sa mga gilid. Nag-concentrate siya at biglang may naramdamang nagbago sa kanyang isipan. Hindi niya maipaliwanag kung ano ito. Parang nagising siya.
Nagsimula niyang makita ang guhit hindi lamang bilang isang guhit, kundi bilang isang plano. Isang plano na maaaring susi sa isang bagay na mahalaga. Naramdaman niyang lumalawak ang kanyang kamalayan na nagsisimula siyang makakita ng higit pa kaysa dati. Eksaktong 1 oras ang lumipas, bumukas ang pinto ng opisina. Nakatayo si Tala sa may pintuan. Tiningnan niya siya nang walang tanong. Kaya, tanong niya, nakita mo ba ang dapat mong makita? Tumango si Miguel. Ano ang naramdaman mo? Sabi ni Tala. Kung anuman ang nasa loob mo, iyon ang simula. Iyon ang unang aralin. Dapat mong makita na lahat ng bagay ay may plano, lahat ng bagay ay may sistema, at kung hindi mo ito susundin, wala kang mararating. Lumapit siya at kinuha ang kwaderno. Ngayon, alam mo na, sabi niya. Ang pangalawang aralin ay bukas at hindi ito magiging kasing dali nito. Tumalikod si Tala at naglakad patungo sa pinto. Gusto siyang pigilan ni Miguel, gustong itanong kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, kung ano ang susunod niyang gagawin. Ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Nakaalis na ang bata. Naiwan si Miguel na mag-isa sa kanyang opisina, sa kanyang upuan, at sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, hindi siya nakaramdam ng kawalan ng pag-asa, kundi ng pagiging buhay. Naguunahan ang mga ideya sa kanyang isipan, ngunit hindi niya mailahad ang mga ito. Ang alam lang niya, ang maliit na batang kumuha ng kanyang tirang pagkain ay nagpakita sa kanya ng 100 at handa siyang sundan ito. Nagsimula ang umaga ni Miguel na may kakaibang pakiramdam. Pagkagising niya, hindi niya tinawag ang katulong o tiningnan ang email sa kanyang tablet. Sa halip, lumakad siya patungo sa bintana at hinawi ang kurtina, pinapasok ang liwanag. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi niya tiningnan ang mundo bilang isang entablado kung saan hindi na siya maaaring makilahok. Tiningnan niya ito bilang isang daan patungo sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na hindi pa niya naiintindihan. Ang mga salita ni Tala, ang kanyang guhit, lahat ng iyon ay bumabagabag sa kanya. Lahat ng bagay ay may sistema. Ang pangungusap na iyon ay nanatili sa kanyang isipan. Siya ay isang taong may sistema, ngunit ang kanyang sistema ay may kinalaman sa pananalapi, logistik at teknolohiya. Iba ang sistemang ito. Eksaktong 10:00 ng umaga. Tulad ng ipinangako, dumating si Leo sa mansyon sa Forbes Park, Makati. Mukha siyang balisa at tensyonado. Boss, ano po ito? Tanong niya pagpasok sa opisina. Kinansela ko na po lahat ng meeting ninyo. Pero ano po ang sasabihin ko sa board of directors? Nag-aalala sila. Sabihin mo sa kanila, mayroon akong mahalagang proyekto na nangangailangan ng buong atensyon ko. Sagot ni Miguel ng mahinahon. Proyekto ba? Yan ang batang iyon. Hindi maitago ni Leo ang kanyang pagdududa. Oo, Leo. Tungkol ito sa batang iyon at ayokong makialam ka. Gawin mo lang ang sinabi ko at siguraduhing walang papasok dito. Rico, andyan ka. Mula sa sulok kung saan siya karaniwang nakatayo, lumabas si Rico. Opo, sir, sagot niya. Manatili ka sa tabi ko. Leo, malaya ka na. Pagkaalis ni Leo, tumunog ang doorbell. Lumakad si Rico para buksan ang pinto. Nakatayo si Tala sa may pintuan. Mukha siyang katulad ng kahapon, kalmado, tiwala na parang pumunta sa isang ordinaryong pagpupulong. Pumasok siya sa opisina at huminto, tinitigan si Miguel. Handa ka na ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Miguel. Ano ang gagawin natin? Handa ka na ba sa ipinangako mo? Sinabi ko na, ang pangalawang aralin ay hindi magiging madali. Handa na ako. Hindi sumagot si Tala. Sa halip ay lumingon siya kay Rico. Buhatin mo siya, sabi niya. Ibaba mo siya mula sa upuan. Natigilan si Miguel. Handa na siya sa lahat, ngunit hindi para dito. Simula ng aksidente, halos hindi na siya umalis sa wheelchair. Bawat kilos na wala ang upuan ay nagdudulot sa kanya ng takot at sakit. Ano? Hindi. Hindi ko kaya. Kaya mo. Sagot ni Tala ng mahinahon. Batas. Kailangan mong alisin ang lahat ng humahadlang sa pag-unlad.
Ang upuang iyan ang unang humahadlang. Hindi siya tumitingin kay Miguel, nakatutok ang tingin niya sa gilid. Naghihintay siya ng utos. Tiningnan ni Miguel si Tala. Walang awa o pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, tanging katatagan. Hindi siya humihiling. Nag-uutos siya. Rico, sabi ni Miguel, ibaba mo ako. Lumapit si Rico. Hinawakan niya ang balikat ni Miguel gamit ang isang kamay at ang mga binti gamit ang isa pa. Naramdaman ni Miguel na nawalan ng suporta ang kanyang katawan. Ito ang pinaka hindi kaaya-ayang pakiramdam sa loob ng maraming buwan. Nakabitin siya sa ere at naramdaman niyang mababali ang kanyang gulugod. Ibinaba siya ni Rico sa sahig, sa ibabaw ng malambot na karpet. Nakadapa si Miguel, hindi makagalaw ang kanyang katawan. Naramdaman niyang tumayo ang kanyang mga balahibo. Hindi niya maramdaman ang kanyang mga binti, ngunit nanigas ang kanyang mga kalamnan dahil sa takot. Ngayon, sabi ni Tala, gumapang ka. Hindi ko kaya. Sabi ni Miguel, hindi sumusunod ang katawan ko. Ang katawan mo ay bahagi ng isang sistema at para gumana, kailangan itong i-activate. Gumapang ka. Sinabi kong gumapang ka. Mas malakas ang kanyang boses kaysa dati. Ito ay isang utos. Itinaas ni Miguel ang kanyang ulo at tiningnan si Tala. Paano ko gagawin? Huwag mong itanong kung paano. Gawin mo lang. Alam ng katawan mo kung paano gumapang. Nakalimutan mo lang. Nakalimutan ng mga kalamnan mo. Pero pwedeng ipaalala sa kanila. Isipin mo na gusto mong gumapang. Isipin mo na kailangan mong gumapang. Tumayo ka gamit ang iyong mga tuhod. Hindi ko kaya. Sabi ni Miguel ngunit nagsimulang manigas ang kanyang mga braso. Sinubukan niyang bumangon ngunit hindi sumunod ang kanyang katawan. Bumagsak siyang muli. Lumapit si Tala at lumuhod sa tabi niya. Hindi ka dapat gumapang bilang tao, sabi niya. Kailangan mong gumapang bilang hayop na kailangang sanayin muli. Kailangan mong maramdaman ang sahig. Kailangan mong maramdaman ang iyong mga braso at binti na tumutulak mula dito. Kailangan mong isipin kung paano ka gagapang at sa ganoong paraan mo lang ito magagawa. Nakahiga si Miguel sa sahig. Naguunahan ang mga ideya sa kanyang isipan. Inisip niya kung paano siya gagapang. Inisip niya ang kanyang mga kamay na kumakapit sa sahig, ang kanyang mga binti na nagtutulak sa kanya pasulong. Inisip niya ang kanyang sarili sa kagubatan, walang upuan, walang bahay, walang anuman, tanging siya at ang kanyang katawan, at kailangan niyang gumalaw para mabuhay. Bigla siyang nakaramdam ng lakas sa kanyang mga braso. Sinubukan niyang bumangon muli at sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siya. Tumayo siya gamit ang kanyang mga tuhod, nanginginig ang mga kamay, ngunit nanatili siya. Tiningnan niya si Tala. Nagtagumpay ka, sabi niya. Ngayon, gumapang ka. Ginawa ni Miguel ang unang hakbang. Iginagalaw niya ang isang kamay pasulong, pagkatapos ay ang isa pa. Hindi sumusunod ang kanyang mga binti, kinakaladkad lang niya ang mga ito. Mahirap, masakit, ngunit hindi siya sumuko. Gumapang siya sa sahig ng kanyang opisina. Gumapang siya tulad ng hayop na sinabi ni Tala. Gumapang siya sa sahig kung saan dati siyang gumagawa ng mahahalagang desisyon, nagsasara ng malalaking kasunduan. Ngayon, isa na lang siyang lalaki na sinusubukang gumapang. Ito ang pangalawang aralin at totoo ngang mas mahirap kaysa sa una. Tigil. Sigaw ni Tala ng makagapang na si Miguel ng ilang metro. Ngayon alam mo na kung ano ang simula. Alam mo na kung paano simulan ang sistema. Ngayon, tumayo ka. Hindi ko kaya. Kaya mo. Kailangan mo lang tumayo nang hindi iniisip kung paano. Tumayo ka. Sinubukan ni Miguel na tumayo, ngunit hindi sumunod ang kanyang mga kalamnan. Bumagsak siya. Sinubukan niya muli at bumagsak muli. Kailangan mong isipin kung ano ang gagawin mo kapag nakatayo ka na, sabi ni Tala. Ang iyong katawan ay isang instrumento at para gumana, kailangan ito ng layunin. Kung wala kang layunin, wala kang magagawa. Nakahiga si Miguel sa sahig, humihingal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang kanyang sarili na naglalakad. Inisip niya ang kanyang sarili na nakatayo.
Ang kanyang mga talampakan ay nararamdaman ang sahig, humahakbang. Inisip niya ang kanyang sarili sa tabing dagat, naglalakad sa buhangin. Inisip niya ang kanyang sarili sa tuktok ng bundok, nakatingin sa mundo. Inisip niya ang kanyang sarili na naglalakad lang. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, naramdaman niyang sumunod ang kanyang katawan. Dahan-dahan, napakabagal. Tumayo siya, nanginginig ang kanyang mga binti. Ngunit nakatayo siya. Nakatayo siya ng walang tulong ng upuan. Nakatayo siya ng walang tulong ng sinuman. Nakatayo siya bilang isang tao. Ngumiti si Tala. Nagtagumpay ka, sabi niya. Hindi ka lang tumayo. Ginawa mo ang unang hakbang patungo sa paglalakad. Napagtanto mo na lahat ng bagay ay may sistema at kung hindi mo ito susundin, hindi mo kailanman maaabot ang iyong layunin. Ang pangatlong aralin ay bukas at mas magiging mahirap pa ito. Tumalikod siya at umalis sa silid. Nakatayo si Miguel. Tiningnan niya ang kanyang mga binti na nanginginig ngunit sumusuporta sa kanya. Nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso at ang mabilis na daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Buhay siya. Nasa landas na siya upang maging tao muli. Handa na siya sa susunod. Handa na siya para sa pangatlong aralin. Kinaumagahan, nagsimula si Miguel na may di pangkaraniwang pagod. Bawat kalamnan sa kanyang katawan ay masakit. Ang sakit na iyon ay pamilyar na kay Miguel. Ngunit dati, ito ay mapurol at walang buhay. Ngayon, ito ay sakit ng mga kalamnan na gumagana, sakit ng pag-unlad. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, hindi niya naramdaman na siya ay isang baldado, kundi isang atleta na katatapos lang ng mabigat na pagsasanay. Hindi siya naghintay sa silid kung saan naganap ang nakaraang aralin. Sa halip, sa tulong ni Rico, inilipat niya ang kanyang sarili sa terasa ng hardin upang doon hintayin si Tala. Hindi na siya takot na makita ng mga tao. Handa na siya para sa susunod na aralin. Anuman ang anyo nito, naramdaman niyang nagsisimulang magkaroon muli ng kahulugan ang kanyang katawan. Eksaktong 10:00, dumating si Leo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya pinaalis ni Miguel. Dito ka lang, sabi niya nang subukang umalis ni Leo, at si Rico din, gusto kong makita ninyo. Tiningnan ni Leo si Miguel, sinusubukang unawain ang kanyang ibig sabihin. Narito siya hindi lamang bilang isang katulong, kundi bilang isang lalaki na nag-aalinlangan pa rin sa katinuan ng kanyang amo. Nang makitang seryoso si Miguel, tumango siya. Eksaktong 10:30, lumitaw si Tala sa tarangkahan. Naglakad siya ng dahan-dahan na parang sinusuri ang bawat sulok ng hardin. Lumapit siya sa terasa at tiningnan si Miguel na nakaupo sa upuan. Handa ka na ba? Tanong niya. Handa na, sagot ni Miguel. Ano ang gagawin ko? Maglalakad ka, sagot ni Tala. At walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Nagkatinginan si Leo at Rico. Kahapon lang ay ginawa ni Miguel ang kanyang mga unang nanginginig na hakbang. Ang paglalakad ng ilang metro ay isang himala na. Ngunit ang maglakad, halika rito, sabi ni Tala kay Miguel. Walang imik na bumaba si Miguel mula sa upuan patungo sa lupa. Muli niyang naramdaman ang hindi kaaya-ayang bigat sa kanyang mga binti. Kailangan mong bumangon, sabi ni Tala, at kailangan mong sundan ako. Sinubukan ni Miguel. Dahan-dahan, napakabagal. Tumayo siya, nanginginig ang mga binti, ngunit nakatayo siya. Huwag mong isipin ang iyong mga binti, sabi ni Tala. Isipin mo ang daan, isipin mo kung saan ka pupunta at kung ano ang gusto mong makita doon. Tumalikod siya at naglakad sa landas na patungo sa mas malalim na bahagi ng hardin. Hindi ko kaya, sabi ni Miguel. Kaya mo, sagot ni Tala. Kailangan mo lang pumunta, kailangan mong maniwala na kaya mo. Ito ang sistema, hindi lang ito mga kalamnan. Ito ang iyong isip, ang iyong kalooban, ang iyong pagnanais. Kailangan mong gustuhin ito higit sa anumang bagay sa mundo. Tiningnan siya ni Miguel. Naglakad siya ng dahan-dahan ngunit puno ng tiwala. Humakbang siya. Ang unang hakbang, mabigat ang pakiramdam sa kanyang mga binti. Humakbang siya ng pangalawa. Pangatlo, naglakad siya ng alanganin. Mabagal,
ngunit naglalakad siya at pinanood siya ni Leo at Rico nang walang imik. Sila ay mga saksi sa isang bagay na tila imposible. Naglakad sila sa hardin. Si Tala ang nauuna. Sumusunod si Miguel. Hindi niya tinitingnan ang kanyang mga binti. Tinitingnan niya ang likod nito. Hindi niya iniisip kung paano siya naglalakad, kundi kung saan siya naglalakad. Iniisip niya ang kanyang landas, mga larawan na kumikislap sa kanyang isipan, ang kanyang kabataan, karera, ang aksidente. Iniisip niya kung ano ang nawala at kung ano ang maaari niyang makuha muli. Iniisip niya ang kanyang layunin at napagtanto niyang ang kanyang layunin ay hindi lamang maglakad. Ang kanyang layunin ay muling makuha ang kanyang buhay. Huminto si Tala malapit sa isang fountain na nasa gitna ng hardin. Dito tayo hihinto, sabi niya. Ngayon, kailangan mong libutin ito ng 3 beses. Huwag kang hihinto. Magpatuloy ka sa paglakad. Isipin mo kung paano ka naglalakad. Tumango si Miguel. Nagsimula siyang maglakad sa paligid ng fountain. Naglakad siya ng dahan-dahan, ngunit puno ng tiwala. Naramdaman niya ang kanyang mga kalamnan na gumagana, ang kanyang katawan na sumusunod. Mahirap, ngunit naramdaman niyang sumusulong siya. Natapos niya ang unang ikot, pangalawa, pangatlo. Naglakad siya sa paligid ng fountain at huminto. Humihingal siya, ngunit nasisiyahan. Naramdaman niyang may nagawa siya, may naabot siya. Lumapit si Tala sa kanya at ngumiti. Nagtagumpay ka, sabi niya. Hindi ka lang naglakad sa paligid ng fountain. Nakuha mo muli ang kontrol sa iyong katawan. Napagtanto mo na ang iyong kalooban ang pinakamahalagang bagay, na ang iyong katawan ay isang instrumento lamang. At para gumana, kailangan itong bigyan ng layunin. Ngayon, bumalik ka na at huwag mong isipin kung paano ka hahakbang. Maglakad ka lang. Muling kumilos si Miguel. Naglakad siya pabalik sa landas na kanyang dinaanan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabilis siyang naglakad, mas matatag. Naglakad siya na parang hindi niya nakalimutan kung paano. Hindi na nanginginig ang kanyang mga binti, sumusunod na ang kanyang katawan. Bumalik siya sa terasa at huminto. Tinitigan siya ni Leo at Rico. Wala nang pag-aalinlangan o pagiging skeptical sa kanilang mga mata. Tanging purong pagkamangha. Ang kanilang nakita ay imposible. Ginawa mo ito, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay parang nakakita ng multo. Oo, sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng tiwala. Ginawa ko. Lumingon siya kay Tala. Ano ang susunod? Mula ngayon, mas magiging mahirap, sagot ni Tala. Kailangan mong matutong hindi lang maglakad, kundi tumakbo. Kailangan mong matutong hindi lang sumulong, kundi malampasan ang mga hadlang. Ang ika-4 na aralin ay bukas at iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Tumalikod siya at umalis. Nanatiling nakatayo si Miguel sa terasa. Pagod ang kanyang mga binti, ngunit puno ng pag-asa ang kanyang kaluluwa. Handa na siya sa anumang mangyayari. Handa na siya para sa ika-4 na aralin at tiwala siyang kaya niya itong harapin. Tiyak niyang hindi mabibigo ang kanyang sistema. Nagising si Miguel na may pakiramdam na ang kanyang katawan ay sa kanya na muli, hindi na isang sirang at banyagang sisidlan, kundi isang masunuring instrumento na tumutugon sa bawat isip niya. Ang sakit ng kalamnan na nagpahirap sa kanya kahapon ay ngayon ay parang isang kaaya-ayang paalala sa trabahong kanyang ginawa. Hindi na niya naramdaman na siya ay isang bilanggo sa wheelchair. Naramdaman niyang malaya siya. Iyon ang pinakamahalagang tagumpay. Hindi na siya naghintay sa kama. Inaasahan niya ang pagdating nito. Handa na siya para sa susunod na hakbang, ano man iyon. Dumating sina Leo at Rico eksaktong 10:00. Hindi na sila mukhang nagulat, kundi puno ng interes. Nasaksihan nila ang pambihirang pag-unlad ni Miguel at ngayon ay puno ng kuryosidad kung ano ang susunod na mangyayari. Hinihintay sila ni Miguel sa terasa. Kalmado at puno ng tiwala ang kanyang mukha. Handa na ako, sabi niya nang lumapit si Tala. Ano ang dapat kong gawin? Tatakbo ka, sabi ni Tala, at lalampasan mo ang mga hadlang. Hindi napigilan ni Leo ang isang bulalas. Pero
Boss, imposible iyan. Kahapon ka lang nagsimulang maglakad. Hindi lang siya naglakad. Sagot ni Tala nang hindi lumilingon kay Leo. Tinatahak niya ang isang landas at ngayon kailangan niyang malampasan ang mga hadlang na nasa daan niya. Iyon ang sistema. Tumalikod si Tala at naglakad patungo sa likod ng mansyon sa Forbes Park, Makati, kung saan nagsisimula ang isang makapal na kagubatan. Doon, sa pagitan ng mga puno, may isang landas na hindi pa nadaanan ni Miguel. Hindi pantay ang daan. Puno ng mga ugat, ng puno at bato. Nagdala si Tala ng ilang makakapal na bloke ng kahoy na maingat niyang inilagay sa kahabaan ng landas. Bumaba ka sa upuan, sabi niya kay Miguel. Walang imik na bumaba si Miguel mula sa upuan. Naramdaman niyang nanigas ang kanyang mga binti, ngunit hindi siya bumagsak. Nakatayo siya ng matatag, na parabang sanay na siya. Ngayon, kailangan mong takbuhin ang landas na ito, sabi niya. Kailangan mong tumakbo nang hindi iniisip kung paano. Kailangan mong tumakbo dahil gusto mong tumakbo. Kailangan mong tumakbo na parang nakasalalay dito ang iyong buhay. Pero hindi ko kayang lampasan ang mga blocking ito, sabi ni Miguel. Masyadong makapal. Hindi iyan makapal, sagot ni Tala. Iyan ay mga hadlang sa iyong daan at kailangan mong malampasan ang mga ito. Kailangan mong isipin kung ano ang kaya mong gawin. Kailangan mong maniwala sa iyong sarili. Tiningnan siya ni Miguel, walang awa sa kanyang mga mata, tanging pag-uutos. Huminga siya ng malalim. Inisip niya ang kanyang sarili na tumatakbo. Inisip niya ang kanyang sarili na lumulundag sa mga bloke. Inisip niya ang kanyang katawan na sumusunod. Nagsimula siyang tumakbo. Sa simula, mahirap. Natisod siya. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ngunit hindi sumuko si Miguel. Tumakbo siya na parang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Tumakbo siya patungo sa unang bloke. Hindi niya inisip kung paano ito lulundagan. Tumakbo lang siya at biglang umangat ang kanyang mga paa. Nilundagan niya ang bloke na parang sanay na niya itong gawin. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Pangalawang bloke, pangatlo. Nilundagan niya ang lahat ng ito na parang bahagi lamang ng landas. Tumakbo siya sa kagubatan. Naramdaman niya ang malakas na tibok ng kanyang puso, ang mabilis na daloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Buhay siya. Sina Leo at Rico na sumusunod sa kanya mula sa likuran ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Si Miguel na ilang araw lang ang nakalipas ay nakatali pa sa wheelchair, ngayon ay tumatakbo sa gubat at lumulundag sa mga hadlang. Ito ay pambihira. Ito ay isang himala. Tumakbo si Miguel hanggang sa dulo ng landas at huminto. Humihingal siya ngunit masaya. Naramdaman niyang may nagawa siyang pambihira. Lumingon siya kay Tala. Paano mo ako pinatakbo? Tanong niya. Hindi kita pinatakbo, sagot ni Tala. Ikaw mismo ang gumawa niyan. Napagtanto mo lang na mayroon kang layunin. Napagtanto mo na ang iyong katawan ay may sistema at sinimulan mo itong sundin. Hindi mo dapat talunin ang mga bloke. Dapat mong talunin ang iyong takot, ang iyong pag-aalinlangan, ang iyong kahinaan. Dapat kang maniwala sa iyong sarili at ginawa mo iyon. Lumapit siya at ngumiti. Iyon ang ikaapat na aralin, sabi niya. At iyon ang pinakamahalaga. Hindi ka lang natutong maglakad, natuto kang malampasan. At ngayon, handa ka na para sa susunod na hakbang. Bukas ang huling aralin at ito ang pinakamahirap. Nagising si Miguel na may pakiramdam ng ganap na kalinawan. Walang kahit isang pag-aalinlangan sa kanyang isipan. Ang kanyang mga binti na kahapon ay masakit dahil sa pagtakbo ay ngayon ay malakas at handa sa anumang bagong hamon. Hindi na siya naghintay. Handa na siya. Siya mismo, nang walang tulong ng sinuman, ay bumaba mula sa kama, patungo sa sahig at tumayo. Hindi siya nakaramdam ng sakit, tanging lakas-lakas na matagal nang nawala sa kanya. Hindi niya hinintay sina Leo o Rico. Lumabas siya ng kwarto ng mag-isa at naglakad sa pasilyo ng kanyang bahay. Naglakad siya ng dahan-dahan, ngunit puno ng tiwala. Bawat hakbang ay may kahulugan.
Naramdaman niya ang kanyang mga talampakan na tumatapak sa sahig. Gumagalaw ang kanyang katawan pasulong. Naglakad siya sa pasilyo na dati niyang dinadaanan gamit ang wheelchair. Naglakad siya sa bahay na dati niyang naging bilangguan. Ngayon, ang bahay na ito ay sa kanya na muli. Nang dumating sina Leo at Rico, nakita nila si Miguel na naglalakad sa pangunahing bulwagan ng mansyon sa Forbes Park, Makati. Naglakad siya ng diretso patungo sa kanila. Ang pagkamangha ay malinaw na nakaguhit sa kanilang mga mukha. "Boss," nanginginig ang boses ni Leo. "Handa na ako," sabi ni Miguel. Hindi pinapansin ang kanilang pagkabigla. "Ano ang gagawin natin?" "Pupunta ka sa iyong layunin," sabi ni Tala na, gaya ng dati, ay lumitaw ng hindi namamalayan. "Natuto ka ng maglakad. Natuto ka ng malampasan ang mga hadlang. Ngayon, kailangan mong matutong makita ang iyong layunin." "Ano ang layunin ko?" tanong ni Miguel. "Ang iyong layunin ay ang bagay na pinakagusto mo sa mundong ito," sagot ni Tala. "Isang bagay na nawala noong nawalan ka ng kakayahang maglakad. Isang bagay na gusto mong makuha muli." Dinala siya ni Tala sa kanyang opisina. Sa mesa ay nakalatag ang mga dokumento, grapiko, at mga guhit na hindi pa niya nahawakan mula noong aksidente. Dati, nabuhay siya para dito, ngunit ngayon, lahat ay tila banyaga. "Hindi iyan ang iyong layunin," sabi ni Tala habang itinuturo ang mesa. "Iyan ay mga kasangkapan lamang. Ang iyong layunin ay kung ano ang ginagawa mo gamit ang mga kasangkapang iyon." "Nagtayo ako ng isang imperyo," sabi ni Miguel. "Sinakop ko ang mundo." "Hindi mo sinakop ang mundo," sagot ni Tala. "Sinakop mo ang mga tao, at ngayon, kailangan mo itong bawiin." Naglakad siya patungo sa bintana at hinawi ang kurtina. Sa labas ay makikita ang malawak na bakuran, isang malaking hardin. Sa hardin ay nakatayo ang isang helicopter. Ito ang pribadong helicopter ni Miguel na hindi pa niya nagamit mula noong aksidente. Hindi ito makontrol ni Miguel. Hindi niya kayang magpalipad ng helicopter. "Nandoon ang iyong layunin," sabi ni Tala. "Kailangan mong maabot ito. Kailangan mong pumasok dito at kailangan mong lumipad." "Imposible iyan," sabi ni Miguel. "Hindi ko kayang kontrolin ang helicopter. Hindi ko man lang maramdaman ang aking mga paa. Hindi ko kayang pindutin ang mga pedal." "Kaya mo," sagot ni Tala. "Ang iyong katawan ay isang kasangkapan lamang. Ang iyong layunin ay ang iyong kalooban. Kailangan mo lang itong gustuhin. Kailangan mo lang maniwala dito." Tiningnan siya ni Miguel. Hindi niya alam kung paano. Hindi niya maintindihan kung paano makokontrol ng kanyang kalooban ang isang bagay na hindi man lang niya nararamdaman. Ngunit naramdaman niyang tama ang sinasabi ni Tala. Umalis siya sa kanyang opisina at naglakad patungo sa hardin. Humakbang siya ng may tiwala na para bang lagi niya itong ginagawa. Naglakad siya patungo sa helicopter. Sumunod sina Leo at Rico. Sila ay mga saksi sa isang tanawing hindi kapani-paniwala. Si Miguel na ilang araw lang ang nakalipas ay nakatali pa sa wheelchair ay ngayon ay naglalakad patungo sa helicopter upang sumakay at magpalipad nito. Nakarating siya sa helicopter at binuksan ang pinto. Umupo siya sa upuan ng piloto. Hindi nararamdaman ng kanyang mga paa ang mga pedal. Hindi niya ito maigalaw. Ngunit hindi siya sumuko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inisip ang kanyang sarili na lumilipad. Inisip niya ang kanyang mga paa na pumipindot sa mga pedal. Inisip niya ang kanyang katawan na nag-aangat sa helicopter sa ere. Inisip niya ang kanyang sarili na lumilipad sa ibabaw ng kanyang bahay, sa ibabaw ng Maynila, sa ibabaw ng buong mundo. Inisip niya ang kanyang sarili na malaya at bigla niyang naramdaman na nagsimulang gumalaw ang kanyang mga paa. Naramdaman niyang pumipindot ang kanyang mga paa sa mga pedal. Naramdaman niyang sumusunod ang kanyang katawan sa kanyang utos. Pinindot niya ang isang pindutan at umugong ang makina ng helicopter. Umangat ito sa ere. Lumipad siya. Lumipad siya sa ibabaw ng kanyang bahay, sa ibabaw ng kanyang hardin. Lumipad siya na parang lagi niya itong ginagawa. Lumiland siya sa parehong lugar. Pinatay niya ang makina at binuksan ang pinto. Tiningnan niya si Tala.
walang pagkamangha sa kanyang mga mata, tanging kapayapaan. Nagtagumpay ka, sabi niya. Hindi ka lang lumipad, nakuha mo muli ang nawala sa iyo. Napagtanto mo na ang iyong layunin ang nagpapagalaw sa iyo. Napagtanto mo na ang iyong katawan ay isang kasangkapan lamang at ang iyong kalooban ang makina nito. Napagtanto mo na lahat ng bagay ay may sistema at kung hindi mo ito susundin, hindi mo kailanman maaabot ang iyong layunin. Nagtagumpay ka, pinagaling mo ang iyong sarili. Lumapit si Tala sa kanya. Naibigay ko na sa iyo ang lahat ng kaya kong ibigay. Sabi niya, ipinakita ko lang ang daan. Ngayon, kailangan mong tahakin ito ng mag-isa. Sino ka ba talaga? Tanong ni Miguel. Wala akong pagkakakilanlan. Isa lang akong kasangkapan. Isa lang akong sistema. Isa lang akong susi. At ngayon, kailangan mong buksan ang pinto. Tumalikod siya at naglakad palayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Miguel. Sa lugar kung saan ako kailangan, sagot niya. Kailangan ako sa lugar kung saan may taong nawawala ang sarili. Kailangan ako sa lugar kung saan may taong gustong mahanap ang kanyang daan. Nawala siya sa likod ng tarangkahan. Lumipas ang 2 taon. 2 taon mula noong araw na naramdaman ni Miguel na siya ay tao muli. 2 taon mula nang gawin niya ang kanyang unang hakbang, maglakad sa kanyang hardin, lumipad gamit ang helicopter at higit sa lahat, matagpuan ang kanyang bagong buhay. Ang kanyang pagbabago ay nakita ng lahat, ngunit walang sinuman maliban kina Leo at Rico ang nakakaalam kung ano ang nasa likod nito. Tumigil siya sa pagiging isang ermitanyo at muling lumabas ang kanyang pangalan sa mga pabalat ng magasin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang isang tech businessman, kundi bilang isang pilantropo. Sa loob ng 2 taon na ito, patuloy niya itong hinahanap, ang maliit na batang lumitaw mula sa kung saan at nawala na parang bula. Ginamit niya ang lahat ng kanyang yaman. Kumuha siya ng mga pinakamahuhusay na investigador. Ginamit ang lahat ng kanyang koneksyon, sinuri ang libu-libong record ng CCTV camera, ngunit walang bakas ni Tala, walang impormasyon. Siya ay parang isang multo na dumating para ibalik sa kanya ang nawala at pagkatapos ay umalis. Iniwan siyang mag-isa, ngunit bilang isang ibang tao, nagbago ng husto ang kanyang buhay. Ibinenta niya ang kanyang imperyo sa teknolohiya, nag-iwan lamang ng maliit na bahagi ng stocks para sa komportableng pamumuhay. Ang lahat ng kanyang pondo ay inilaan niya sa kawanggawa. Nagtayo siya ng mga tirahan para sa mga walang tahanan, nag-organisa ng mga pondo para sa paggamot ng mga batang may bihirang sakit at nagbukas ng mga sentro ng rehabilitasyon para sa mga taong may kapansanan. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan ang mga tulad niya na minsan nang nawalan ng pag-asa. Madalas niyang bisitahin ang kanyang mga proyekto. Hindi na siya takot sa publisidad. Muli siyang naging tao. Minamaneho ni Miguel ang kanyang paboritong sports car na parang ginawa para sa kanya. Naglalakad siya sa mga kalsada ng mag-isa, hindi pinapansin ang mga mausisang tingin. Malakas ang kanyang katawan, malaya ang kanyang kaluluwa. Isang araw, nagpasya siyang personal na maghatid ng ilang tirang pagkain sa isa sa mga tirahan na kanyang itinatag. Isang tirahan para sa mga hayop sa kalye sa Antipolo. Ito ay isang personal na proyekto niya at gusto niyang makita kung paano ito tumatakbo. Dumating siya gamit ang kanyang kotse, ibinaba ang mga kahon ng pagkain at pumasok. Malinis at maayos ang tirahan, malusog at masaya ang mga aso. Tuwang-tuwa ang mga staff na makita siya, ngunit ayaw niyang salubungin na parang isang bayani. Gusto lang niyang makita kung paano nakakatulong ang kanyang pera sa mga nangangailangan. Naglakad siya sa pasilyo ng tirahan habang sumisilip sa mga kulungan. Ang mga aso ay parang nararamdaman ang kanyang kabaitan, tumatakbo patungo sa bakod at iwinawagayway ang kanilang mga buntot. Hinaplos niya ang kanilang mga ulo at kinausap sila. Naramdaman niyang masaya siya. Ito ang simpleng kaligayahan ng isang tao na labis niyang pinanabikan sa kanyang dating buhay. Sa sandaling iyon, nakita niya siya, isang maliit na batang babae na nakaupo sa sulok ng sahig habang hinahaplos ang isang matandang bulag na aso.
mahinahon at malambing ang kanyang boses habang nagsasalita. "Mabait kang bata," sabi niya. "Alam kong gusto mo na siyang makasama ulit. Alam kong gusto mong tumakbo ulit. Tutulungan kita. Kailangan mo lang maniwala. Kailangan mo lang gustuhin." Nanikip ang dibdib ni Miguel. Nakilala niya ang boses na iyon. Nakilala niya ang kapayapaang puno ng tiwala na iyon. Lumapit siya at nakita ang kanyang mukha. Si Tala iyon. Lumingon ito sa kanya na may mga matang walang pagkamangha, tanging kapayapaan. "Hello," sabi nito. "Alam kong darating ka." "Tala," bulong ni Miguel. 2 taon na kitang hinahanap. Ginamit ko ang lahat ng aking yaman. Walang bakas. Paano mo ginawa iyon? "Sinabi ko sa iyo na wala akong pagkakakilanlan," sagot ni Tala. "Isa lang akong kasangkapan, isa lang akong sistema, isa lang akong susi." Hinaplos niya ang ulo ng aso. "Tinutulungan ko ang mga nangangailangan," sabi niya. "Tinutulungan ko ang mga nawalan ng pag-asa." "Bakit?" "Dahil lahat ng bagay ay may sariling sistema," sagot niya. "Lahat ng bagay ay may sariling daan. Tinutulungan ko silang mahanap ito. Hindi ko ito magagawa para sa kanila. Maipapakita ko lang ang daan." "Pero paano?" tanong ni Miguel. "Paano mo ginagawa ito? Paano mo sila pinaniniwala?" "Hindi ko sila pinipilit," sagot ni Tala. "Ipinapakita ko lang na mayroon silang layunin, mayroon silang kalooban, mayroon silang lakas. Pagkatapos, ginagawa nila ito sa kanilang sarili. Ginawa mo ito sa iyong sarili. Pinagaling mo ang iyong sarili. Ipinakita ko lang na posible iyon." Tiningnan siya ni Miguel, hindi makahanap ng salita para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng maliit na batang ito ang hindi nagawa ng mga pinakamahuhusay na doktor sa mundo. "May maitutulong ba ako?" tanong niya. "Mabibigyan kita ng pera, mabibigyan kita ng kahit anong gusto mo." Ngumiti si Tala. "Nakatulong ka na," sabi niya. "Itinatag mo ang tirahang ito. Binigyan mo ng tahanan ang mga asong ito. Binigyan mo sila ng pag-asa. Sinunod mo na ang iyong sistema at iyon ang pinakamahalaga." Tumayo siya. "Kailangan ko nang umalis," sabi niya. "Hinihintay na nila ako." "Saan ka pupunta?" tanong ni Miguel. "Sa lugar kung saan ako kailangan," sagot ni Tala. "At ako, at ikaw, nahanap mo na ang iyong daan," sabi niya. "Sundin mo lang." Tumalikod siya at naglakad patungo sa pinto. Hindi siya napigilan ni Miguel. Pinanood niya hanggang sa mawala si Tala. Muli siyang nag-iisa, ngunit hindi na siya nakaramdam ng kalungkutan. Naramdaman niyang may kahulugan ang kanyang buhay. Ang kanyang paglalakbay sa buhay ay parang nagsisimula pa lang. Nanatiling nakatayo si Miguel sa gitna ng tirahan, nakatingin sa walang laman na pinto kung saan kalalabas lang ni Tala. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi na ito takot, kundi isang malakas at malawakang alon ng kamalayan. Sa wakas, naintindihan niya, walang himala, walang mahika, mayroong isang sistema at mayroong isang layunin. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita nito. "Isa lang akong kasangkapan, isa lang akong susi, isa lang akong sistema." At ang simple ngunit malalim na pahayag nito tungkol sa kung bakit niya kailangan ng tirang pagkain para sa mga pusa at aso ay naglagay sa lahat ng bagay sa tamang lugar. Si Tala ay hindi isang batang milagrosa, siya ay isang koneksyon. Siya ang susi, ngunit susi sa pinto ng sino? Isang pinto na sa likod nito ay nakatayo ang isang taong nagturo sa kanya ng sistemang ito. Isang taong nagtataglay ng kaalamang iyon. Bumalik si Miguel sa kanyang kotse at sa buong biyahe pauwi, walang tigil na umiikot sa kanyang isipan ang parehong bagay. Namangha siya hindi lang dahil gumaling siya, kundi dahil hindi ito mahika, kundi isang bagay na maipapaliwanag. Psychosomatic, ang salitang umikot-ikot sa kanyang isipan. Ang kanyang katawan ay malusog, ngunit ang kanyang isip, ang kanyang kalooban, ang kanyang pananampalataya iyon ang nasira. Tinulungan siya ni Tala na ayusin ito. Giniba niya ang harang na siya mismo ang nagtayo. Pagdating sa mansyon sa Forbes Park, Makati, agad niyang tinawagan si Leo. "Mula bukas,
Ilipat natin ang lahat ng resources. Maghanap tayo ng isang tao, hindi isang bata. Naghahanap tayo ng isang babae na nagsasagawa ng psychosomatic therapy. Tinutulungan niya ang mga taong may problema tulad ko. Hindi siya nagtatrabaho sa mga klinika. Malamang na nakikipagkita siya sa mga tao ng lihim. Ang kanyang bayad ay hindi pera. Humihingi siya ng ibang bagay. Hanapin mo ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga taong ito. Anuman. Nabalisa si Leo sa mariing tono nito. Tumango. Nakita niyang muling nag-aapoy sa mga mata ng kanyang amo ang apoy na dating nagpatakbo ng kanyang imperyo sa negosyo. Muling naging mangangaso si Miguel. Ngunit ngayon, hindi kita ang kanyang hinahanap kundi katotohanan. Tumagal ng ilang linggo ang paghahanap at napakahirap dahil ang impormasyon tungkol sa mga ganitong tao ay hindi magagamit ng publiko. Ngunit ginamit ni Miguel ang kanyang mga pinakapinong koneksyon, nagdala ng mga dating ahente ng Intel na dalubhasa sa paghahanap ng mga taong ayaw mahanap at sa wakas ay nagkaroon ng resulta. Isang maliit na bahay sa isang lugar ng mga manggagawa sa labas ng lungsod, walang anumang palatandaan o bakas ng aktibidad. Nag-iisa si Miguel dahil ito ay kanyang personal na paglalakbay. Bumaba siya mula sa kanyang marangyang sports car at naglakad patungo sa pinto na may kumakabog na puso. Hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Kumatok siya at isang babae ang nagbukas ng pinto. Isang nasa katanghaliang gulang na may malumanay na mga mata na nagpapaalala sa kanya kay Tala. Walang espesyal sa kanyang mukha. Siya ay simple ngunit nagpapalabas ng pambihirang lakas. Ikaw ba si Miguel? Tanong niya. Oo, sagot niya. Nagulat na alam nito ang kanyang pangalan. Pumasok ka. Alam kong darating ka. Sinabi sa akin ni Tala ang tungkol sa iyo. Ako si Diwa, sabi nito. Ang kanyang ina. Pumasok si Miguel. Malinis ang bahay, ngunit napakasimple. Walang karangyaan. At sa isang sulok ng silid, may isang maliit na mesa na may ilang libro tungkol sa psikolohiya, biyolohiya at medisina. Maupo ka, sabi ni Diwa. Alam kong marami kang tanong. Paano? Tanong ni Miguel. Paano ginawa iyon ni Tala at paano mo ginagawa ito? Ngumiti si Diwa. Hindi ito mahika. Ito ay agham, sabi niya. Ito ay psychosomatics. Ang utak ng tao ang pinakamalakas na computer sa mundo, kaya nitong kontrolin ang buong katawan. Noong naaksidente ka, nakatanggap ng matinding pagkabigla ang iyong utak. Itinuring nitong katapusan ng pinsala, isang sitwasyong walang pag-asa. Iniutos nito sa iyong katawan na huwag gumalaw, hinarangan ang mga nerve endings para hindi mo maramdaman ang sakit at hindi makagalaw dahil sa tingin niya ay mas ligtas iyon. Paano ito binago ni Tala? Siya ang susi, ulit ni Diwa. Nahanap niya ang daan papunta sa iyong subconscious. Hindi niya sinabi sa iyo na kaya mong maglakad. Pinaniwala ka niya. Pinagawa ka niya ng mga bagay na dati ay imposible. Pinaniwala ka niya na kaya mo. Sinimulan niya ang sistema. Ipinaliwanag ni Diwa ang lahat sa kanya na ang kanyang sistema ay hindi lamang paggamot, kundi isang reprogramming ng utak. Ang tirang pagkain ay bahagi lamang ng psikolohikal na laro. Kinakailangan ito para isuko ni Miguel ang isang bagay na mahalaga sa kanya para maramdaman niyang kasama siya sa isang kasunduan at makita na ang kanyang bayad ay para sa isang marangal na layunin. Si Diwa mismo ang humahawak sa mga pinakawalang pag-asang kaso, nakikipagtulungan sa mga taong nawalan na ng lahat ng pag-asa. Pinaniniwala sila sa kanilang sarili, sa kanilang lakas. Ipinapaalam sa kanila na mayroon silang layunin at kapag napagtanto nila ito, nagsisimulang gumana muli ang kanilang katawan. Hindi ko ginagamot ang mga tao, sabi ni Diwa. Tinuturuan ko silang pagalingin ang kanilang sarili. Tinuturuan ko silang maniwala. Tinuturuan ko silang mabuhay. Natulala si Miguel. Nakaupo siyang nakikinig at bawat pangungusap ay parang isang revelasyon. Napagtanto niyang ang kanyang paggaling ay hindi isang regalo mula sa itaas, kundi resulta ng kanyang sariling kalooban na muling ginising nina Tala at Diwa tungkol sa tirang pagkain. Tinanong niya, para ba iyon sa mga hayop sa kalye?
Iyon ang aming bayad, sagot ni Diwa. Tinutulungan namin sila at binibigyan nila kami ng lakas, isang siklo ng enerhiya. Tumayo si Miguel na may pakiramdam na walang laman, ngunit puno. Sa wakas, naintindihan niya kung ano ang nangyari sa kanya. Gusto kong tumulong, sabi niya. Gusto kong tulungan mo ang mas maraming tao. Gusto kong magtayo ng isang klinika para sa iyo. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan mo. Tiningnan siya ni Diwa. Walang pagkagulat sa kanyang mga mata, tanging kapayapaan at karunungan. Hindi ganyan ang paraan, sabi niya. Hindi ko ginagamot ang mga tao para sa pera. Hindi iyon ang aking layunin. Ang aking layunin ay tumulong sa abot ng aking makakaya. Gayunpaman, maaari kang tumulong sa mas maraming tao. Nakatutulong na tayo, sagot ni Diwa. Ang aming sistema ay gumagana. Ang aming sistema ay hindi mga pader at kagamitan. Ang aming sistema ay pananampalataya. At hindi ko kayang piliting maniwala ang mga tao. Kailangan nilang gustuhin ito sa kanilang sarili. Napagtanto ni Miguel na tama siya. Hindi niya kayang pilitin silang tanggapin ang kanyang tulong o baguhin ang kanyang sistema, ngunit kaya niyang baguhin ang kanyang sarili. Tumalikod siya at lumabas sa simpleng bahay ni Diwa. Mag-isa, ngunit alam na nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay at kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi lamang magbigay ng pera, kundi turuan ang mga tao na tulungan ang kanilang sarili. Hindi lamang maging isang mamimili, kundi maging isang gabay. Pag-uwi sa mansyon sa Forbes Park, Makati, puno ng mga bagong ideya ang kanyang isipan. Ang mundong kanyang binuo mula sa mga numero, transaksyon at kontrol ay gumuho, nagbigay daan sa isang bagay na mas malalim at hindi inaasahan. Napagtanto niyang kayang bilhin ng pera ang lahat maliban sa pinakamahalaga, pananampalataya. Hindi niya kayang bilhin ang sistema o kaalaman ni Diwa, ngunit kaya niyang magbigay ng pagkakataon para maipalaganap ito. Ito ang bagong tawag, ang kanyang bagong layunin. Pagdating sa mansyon sa Forbes Park, Makati, agad niyang tinawagan si Leo. Pumasok ang katulong sa opisina na may karaniwang kahandaan. Gayunpaman, mayroong kuryosidad. Nakita niya ang pagbabago ni Miguel sa mga nakaraang linggo at naghihintay sa susunod na sorpresa. Kalimutan mo ang lahat ng alam mo tungkol sa kawanggawa, sabi ni Miguel na may boses na tiwala at kalmado. Hindi lang tayo magbibigay ng pera, hindi tayo magtatayo ng mga ospital. Lilikha tayo ng isang bagay na talagang bago. Tumayo siya at naglakad sa paligid ng opisina. Matatag at puno ng tiwala ang kanyang mga hakbang. Muling sumunod ang kanyang katawan, puno ang kanyang isipan. Tatawagin natin itong sentro para sa potensyal ng tao. Pagpapatuloy niya. Ang misyon nito ay tulungan ang mga taong tulad ko na nawala ang kanilang sarili. Ngunit hindi natin gagamutin ang kanilang mga katawan. Pagagalingin natin ang kanilang mga isipan. Tuturuan natin silang makita ang layunin, maniwala sa kanilang sarili at muling makuha ang kanilang kalooban, sabi ni Miguel. Nakikinig si Leo nang hindi sumasabad. Ito ay isang ibang-ibang Miguel. Dati, nagsasalita siya tungkol sa mga transaksyon, kita, kontrol. Ngayon, nagsasalita siya tungkol sa pananampalataya, layunin, potensyal ng tao. At paano ito gagana? Tanong ni Leo. Maingat. Ang prinsipyo ng sistema, sagot ni Miguel. Bawat taong darating ay magkakaroon ng sariling gabay. Isang mentor na hindi magsasabing kaya nilang maglakad, kundi magpapaniniwala sa kanila. Lilikha tayo ng mga sesyon para sa kanila. Ang unang aralin, ang pinakasimple, ay bigyan sila ng pananampalataya. Ang pangalawa, paganahin sila. Ang pangatlo, turuan silang malampasan ang mga hadlang. At ang huli, ang pinakamahalaga, hanapin ang layunin. Nagsimulang ilahad ni Miguel ang plano tungkol sa mga psikologo na magtatrabaho hindi sa karaniwang paraan, kundi ayon sa kanyang bagong prinsipyo, tungkol sa mga physiotherapist na magtuturo sa mga tao hindi lamang na igalaw ang mga paa, kundi kontrolin ang katawan gamit ang lakas ng isip tungkol sa mga espasyo, na hindi magmumukhang ospital, kundi isang hardin kung saan bawat isa ay may sariling landas,
tungkol sa sentro na hindi maniningil ng pera, kundi isang simbolikong bayad. Bawat isa ay dapat magdala ng isang bagay na mahalaga sa kanya, isang bagay na handa niyang isuko para sa kanyang layunin. At ang bayad na iyon ay idodonate sa kawanggawa, tulad ng tirang pagkain para sa mga hayop sa kalye. Namangha si Leo. Napagtanto niyang hindi lang nagpasya si Miguel na magkawanggawa. Nagpasya siyang baguhin ang mundo at handang gawin ang lahat para dito. Kinabukasan, bumalik si Miguel sa simpleng bahay ni Diwa. Kinakabahan siya, ngunit buo ang kanyang loob. Alam niyang kailangan niyang kumbinsihin siya. Alam niyang kung wala siya, hindi magtatagumpay ang plano. Si Diwa ay hindi lamang isang espesyalista. Siya ang ina ng sistema. Kumatok siya sa pinto. Binuksan ito ni Diwa nang walang bahid ng pagkagulat, na para bang hinihintay na siya. Alam ko kung bakit ka naparito, sabi niya habang pinapapasok. Gusto mong bilhin ang aking sistema. Hindi, sagot ni Miguel. Gusto kong ibigay ito sa mundo sa tulong mo. Umupo siya sa mesa at nagsimulang ipaliwanag ang kanyang plano. Hindi siya nagsalita tungkol sa pera o katanyagan, kundi tungkol sa mga taong nagdurusa na nawalan ng pag-asa, na hindi alam kung paano mabuhay. Nagsalita siya kung paano makakatulong sa kanila ang kanyang sistema, ngunit hindi niya kayang abutin ang lahat kung mananatili lang siya sa simpleng bahay na ito. Nagsalita siya kung paano sila makakatulong sa libo-libo, milyon-milyong tao. Nagsalita siya na ito ay maaaring maging kanilang bagong layunin. Nakikinig si Diwa nang may buong atensyon, hindi sumasabad. Kalmado ang kanyang mga mata, ngunit may kislap ng interes. Nagtanong siya. Nilinaw ang mga detalye, gustong maunawaan kung ano ang nag-uudyok kay Miguel, at nakita niyang hindi ito uhaw sa kapangyarihan, kundi uhaw sa pagtulong. Hindi ito magiging isang klinika, sabi ni Miguel. Hindi ito magiging isang ospital. Ito ay magiging isang lugar kung saan natututo ang mga tao. Natututong maniwala, natututong mabuhay, natututong mahanap ang layunin. Ito ay magiging gawa ng iyong anak at ikaw ang ina nito. Ako lang ang magbibigay ng mga resources. Tumayo si Diwa at lumakad patungo sa bintana, tumingin sa labas. Naghintay si Miguel. Alam niyang ito ang pinakamahalagang desisyon sa kanyang buhay at kailangan niyang hayaan itong pagpasyahan ng walang anumang panggigipit. Pumapayag ako, sabi niya. Lumingon. Ngunit sa aking mga kondisyon, walang karangyaan, walang anunsyo, walang pera. Ito ay magiging lugar para sa mga naghahanap at tutulungan natin silang mahanap ang kanilang kailangan. Ang tirang pagkain para sa mga hayop sa kalye ay mananatili. Iyon ay bahagi ng sistema. Lahat ay magiging ayon sa iyong sinabi, sagot ni Miguel. Nagkamay sila. Iyon ang simula ng isang bagong panahon. Ang simula ng isang bagong sistema. Isang sistema na maaaring magbago ng mundo. Umalis si Miguel sa bahay na iyon na may pusong puno ng kagalakan. Hindi lang siya nakahanap ng layunin. Nakatagpo siya ng pamilya at misyon, at handa na siyang simulan ito. Ang pagtatayo ng sentro para sa potensyal ng tao ay tumagal ng halos 1 taon, at si Miguel mismo ang nangasiwa sa bawat yugto. Tinanggihan niya ang mga disenyo ng mga sikat na arkitekto na nagmungkahi ng mga gusali gawa sa salamin at konkreto. Sa halip, pinili niya ang isang proyekto na naaayon sa kalikasan at psikolohiya ng tao. Hindi ito mukhang ospital o sentro ng rehabilitasyon, kundi isang malawak at maliwanag na kompleks na gawa sa natural na materyales na may malalaking bintana na nakaharap sa mga paikot-ikot na hardin, fountain at mga liblib na sulok. Sa loob, hindi, puti at steril ang mga pader. Ang mga opisina ay pinalamutian ng mga mainit na kulay na nakakakalma, at ang hangin ay puno ng banayad na amoy ng mga halamang gamot. Ito ay isang lugar kung saan ang isang tao ay hindi nararamdaman na isang pasyente, kundi isang panauhin na dumating upang hanapin ang kanyang sarili. Ang sentro ay hindi tumatanggap ng sinuman. Ang mga potensyal na pasyente ay sumasailalim sa isang mahigpit na proseso ng pagpili.
Ang pangunahing pamantayan ay hindi ang pisikal na kondisyon, kundi ang kahandaang magbago. Hinahanap nila ang mga taong nawalan ng pag-asa, ngunit hindi nawalan ng kalooban. Yaong mga handang isugal ang lahat para sa isang pagkakataong mabuhay muli. Ang unang 5 pasyente ay hindi lamang mga taong may pisikal na pinsala, kabilang sa kanila si David, isang dating pintor na nawalan ng gamit sa kanyang kanang kamay matapos ma-stroke at puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Si Anisa, isang batang babae na may chronic fatigue syndrome na nakahiga lang at hindi makapagtrabaho, nalulumbay at walang emosyon. Si Michael, isang veterano na nawalan ng parehong binti sa digmaan, umurong sa mundo at nawalan ng kahulugan sa buhay, siniko at walang tiwala sa anuman. Si Laila, isang dalagita na may congenital disease na hindi makapagsalita, ngunit nakakarinig at nakakaintindi, malungkot at takot sa mga tao. Si Andy, isang dating financial broker na nawalan ng gamit sa kanyang mga binti matapos mahulog mula sa mataas na lugar. Siniko tulad ni Miguel sa simula ng kanyang paglalakbay. Ang unang araw sa sentro ay puno ng tensyon. Ang mga pasyente ay nagmamasid ng may pagdududa, inaasahan ang mga doktor na nakaputing Amerikana, ngunit nakakita ng mga taong nakasuot ng ordinaryong damit. Inaasahan nila ang isang klinika, ngunit nakakita ng isang tahanan. Bawat isa ay sinalubong ng kanilang gabay, mga sinanay na taong nakakaintindi sa sistema. Si Andy, ang sinikong broker, ay sinalubong ng isang batang babae na nagngangalang Nadia, na kalmado at nakangiti. "Hello," sabi niya. "Ang pangalan ko ay Nadia. Ako ang magiging gabay mo. Ano ang dapat kong gawin?" Tanong ni Andy, na may boses na puno ng pangungutya. "Makikipagkita ka sa akin at hindi ko sasabihing kaya mong maglakad at pagkatapos ay maglalakad ka." Sagot ni Nadia. "Sasabihin ko sa iyo na mayroon kang layunin at maniniwala ka." Dinala niya si Andy sa isang maliit na silid kung saan sa mesa ay may isang plato ng tirang pagkain at isang sulat na nagsasabing, "Ibigay mo ang tirang ito at tuturuan kitang maglakad." Tiningnan ni Andy ang sulat, pagkatapos ay si Nadia, at tumawa, katulad ng mga salitang narinig ni Miguel mula kay Tala. "Ito ba ay isang uri ng kindergarten?" Pang-iinis niya. "Hindi ito kindergarten," sagot ni Nadia. "Ito ang simula. Kailangan mong magbigay para makatanggap ng isang bagay bilang kapalit. Iyon ay bahagi ng sistema." Aalis na sana si Andy, galit at hindi maintindihan. Ngunit naalala niya kung paano gumaling si Miguel na ang pangalan ay pumuno sa mga pahayagan. Alam niyang hindi mag-i-invest ang taong iyon ng milyon-milyon para sa kalokohan. Sa huli, nagpasya siyang manatili. Samantala, si Miguel at Diwa ay nagmamasid sa lahat sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera. "Mukha silang ikaw," sabi ni Diwa habang tinitingnan si Andy. Hindi sila naniniwala. "Alam ko," sagot ni Miguel. "Ganyan din ako dati. Kailangan nilang ipakita na mayroon silang layunin." Si Andy ang pinakamahirap na kaso. Tumanggi siya, ayaw isuko ang plato ng tira, umupo na puno ng galit at pag-aalinlangan. Nagpasya si Miguel na kausapin siya ng personal, pumasok sa silid at umupo sa harap niya. "Alam ko ang nararamdaman mo," sabi niya. "Dati, katulad mo rin ako. Hindi ako naniwala. Sigurado akong kalokohan ito." "Bakit ka nandito?" tanong ni Andy. "Bakit ka naniniwala dito?" "Dahil gumagana ito," sagot ni Miguel. "Dati, nakaupo ako sa isang upuan. Hindi ko maramdaman ang aking mga paa, hindi makagalaw, at ngayon, nakakalakad na ako." Tumayo siya at naglakad sa paligid ng silid, ipinapakita na sumusunod ang kanyang katawan. "Paano?" tanong ni Andy. "Hindi ko alam," sagot ni Miguel. "Hindi ko maipaliwanag, maipapakita ko lang." Sinabi niya sa akin na lahat ng bagay ay may sistema, may sariling daan, at kailangan mong hanapin ito, kailangan mong maniwala dito, kailangan mong gustuhin ito. "Ano ang dapat kong gustuhin?" tanong ni Andy. "Kailangan mong gustuhing mabuhay," sagot ni Miguel. "Kailangan mong maramdaman muli, kailangan mong bumalik sa pinakamamahal mo." "Mahal ko ang aking trabaho," sagot ni Andy.
Mahal ko ang pera. Ang pera ay hindi isang layunin, sabi ni Miguel. Iyon ay isang kasangkapan lamang. Ang iyong layunin ay kung ano ang ginagawa mo sa tulong ng perang iyon. Ano ang ginagawa mo? Nagsasara ako ng mga deal, sagot ni Andy. Nagtatayo ako ng isang imperyo. Kung gayon, sabi ni Miguel, iyon ang iyong layunin. Kailangan mong gustuhing magtayo muli ng isang imperyo at susunod ang iyong katawan sa iyo. Natahimik si Andy. Nag-isip. Tinitingnan si Miguel na naging buhay, na patunay na gumagana ang sistema. Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Kailangan mong isuko ang tirang pagkain na iyon, sagot ni Miguel. Iyon ay bahagi ng kasunduan. Isusuko mo ang iyong dating buhay para magkaroon ng bago. Kinuha ni Andy ang plato at iniabot ito. Sige, sabi niya. Naniniwala ako. Hindi mo kailangang maniwala sa akin, sagot ni Miguel. Kailangan mong maniwala sa iyong sarili. Matapos makipag-usap kay Miguel, nagsimulang magbago si Andy. Tumigil siya sa paglaban. Sinimulang gawin ang lahat ng gawaing ibinigay ni Nadia. Sinimulang isipin ang kanyang layunin. Sinimulang maniwala at pagkatapos ng ilang linggo, tumayo siya mula sa upuan at humakbang. Ito ay isang himala. Ang sentro para sa potensyal ng tao ay nagsimulang gumana ng tunay, nagsimulang tumulong sa mga tao, nagsimulang ibalik ang nawala, pag-asa. Ito ay simula pa lamang. Ngunit alam ni Miguel na nasa tamang landas sila. Alam niyang ang kanyang bagong layunin ang pinakamahalaga sa kanyang buhay at handa siyang tahakin ito. Handa siyang tulungan ang mga taong tulad niya na minsan nang nawalan ng sarili. Lumipas ang 10 taon. Ang sentro para sa potensyal ng tao na nagsimula bilang ambisyosong proyekto ng isang tao ay naging isang internasyonal na network na may mga sangay sa buong mundo. Ngunit lahat ay nananatiling tapat sa parehong prinsipyo. Walang karangyaan, walang puting Amerikana, tanging pananampalataya at layunin. Ang mga tao ay dumarating hindi para gamutin, kundi para matutong mabuhay. Si Miguel ay hindi na isang bilyonaryo. Siya ay isang pilantropo na inialay ang kanyang buhay sa pagtulong sa kapwa. Naglalakad siya, tumatakbo, lumilipad. Ngunit ang kanyang pinakamalaking kagalakan ay ang makita ang iba na dati ay kasing babasagin niya na gumawa ng kanilang unang hakbang. Hindi lang niya sila binigyan ng pera, binigyan niya sila ng pag-asa. Hindi lang niya sila tinulungang gumaling, tinulungan niya silang mahanap ang kanilang layunin. Si Diwa ay nanatiling kaluluwa ng sentro, hindi tumatanggap ng mga titulo o parangal, nakaupo lang sa kanyang simpleng opisina, nakikinig sa mga kwento ng mga tao, ang ina ng sistemang nagbago ng libu-libong buhay. Ang tirang pagkain para sa mga hayop sa kalye ay naging isang malaking programa sa kawanggawa na nagpapakain at nag-aalaga ng mga hayop sa buong mundo, isang bahagi ng sistemang hindi niya kailanman binago. At si Tala. Si Tala ay nanatiling isang alamat, nakikita sa iba't ibang sulok ng mundo, lumilitaw at nawawala na parang anino. Sinasabi nilang nandoon siya kung saan may taong nawawalan ng pag-asa, laging mag-isa at laging umaalis. Kapag natagpuan na ng isang tao ang kanyang daan, siya ay isa lamang susi na nagbubukas ng pinto. Madalas umupo si Miguel sa terasa ng mansyon sa Forbes Park, Makati, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, masaya. Nawala sa kanya ang lahat, ngunit natagpuan niya ang higit pa. Natagpuan niya ang layunin, natagpuan niya ang misyon. At alam niyang nagsisimula pa lang ang kanyang paglalakbay dahil ang pananampalataya ay nabubuhay sa kanyang puso. Ang pananampalatayang lahat ng bagay ay may sistema at kung susundin ito, laging makakahanap ng daan ang isang tao. Hindi lang kami nagkukuwento, nagpapaalala kami na bawat kilos ay may katumbas na resulta. Mag-subscribe at i-like kung naniniwala ka rito. At isulat sa komento kung ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ng pangunahing tauhan.